Yo, what's up? No? Ah, meron daw ano ba tawag dito? Investment na maiuwi si Presidente Bongbong Marcos, no. Siyempre, tuwan-tuwa na naman yung mga kupal na mga balagas ni Bibi. Yan ang punto ko dito, no. Yung mga investment na yan, hindi naman sure na mapupunta rito yan, no. At kahit na mapunta sa Pilipinas, hindi pa rin tayo makakaano. Kasi, instead na ganito lang yan, Mr. President Bongbong Marcos. Instead na maghanap ng investor to create jobs sa mga kababayan natin Pilipino, and of course, para makakolekta ng taxes doon sa magiging production ng mga investment na yon, ang dapat mong ginagawa, Mr. President, linisin mo muna sa corruption itong ating gobyerno. Talamakang corruption sa gobyerno mo. Whether you like it or not, talamakang corruption. At ang mga nadadamay pa rito ay mga kasamahan mo, mga kongresista, yung mga nakapaligid sa'yo. Ang sinasabi ko dito, Mr. President Bongbong Marcos, I give you an example. Sa Kongreso, daang bilyon ang dumadaan dyan proyekto. Let's say, sabihin na lang natin 100 billion for every year. 100 billion, maliit yun, ha? For every year. Ngayon, in 2 years na kanilang panunungkulan is 300 billion. Ngayon, yung 300 billion na yan, kung i-implement mo ng maayos yan, Mr. President, 40% niyan ay mapupunta sa labor force, labor worker. So, yung 300 billion is, ang 40% dyan is 120 billion. Napakaraming mabibigyan ng trabaho na mamamayan nung 120 billion. So, nagkaroon ka na ng trabaho, yung mga mamamayan mo, tapos kung hindi nila nanakawin yan, magiging maayos ngayon yung ipinagagawa, let's say, karsada, eskwelahan, papakinabangan ng maayos. Kaya lang ang nangyayari, Mr. President, yung 300 billion na yun, kapag kaya na dumadaan sa Kongreso in any way, in any form, nanakawin nila dyan yung 40%. Hindi naman lihim yan. Yung 40%, yung 120 billion uli, na 40% ay mapupunta doon sa mga magnanakaw. Sino ngayon ang apektado niyan, Mr. President? Hindi ba ang apektado niyan yung supposed to be na magtatrabaho, yung ibabayad na 120 billion na ibabayad sa mga mamamayang Pilipino ay mapupunta lang sa magnanakaw? Sino magsasuffer ngayon? Yung mga mamamayan, let's say sa constituent ka ng Pampanga, yung mahihirap sa Pampanga na supposed to be ay makakapagtrabaho, hindi na makakapagtrabaho ngayon. Kaya dumadami yung unemployed na mga Pilipino dahil sa corruption. Kasi yung proyekto na mag-generate ng jobs ay wala na, ninanakaw na. Ngayon, ang ginagawa mo kasi, punta ng kung saan-saan, hindi ko alam kung anong pinagagagawa mo, hanap-hanap ka ng investor. Sino naman ang pupuntang, kahit sino dalin mong investor dito, hindi rin itutuloy ng mga yun kasi corrupt nga mangungulekta kayo ng tax. Nanakawin lang ng mga magnanakaw. What I'm saying it, hindi for so many years, kayong mga Dilawan at Marcos, kayo na lang yung naglalaban-laban sa politika. Ang sinasabi nyo, kami yung kayo yung makakatulong, kayo yung magbabangon sa Pilipinas. Hanggang ngayon nakadapa pa rin tayo. Sino lang ang nakabangon? Kayo na Dilawan at mga Marcos. Hanggang ngayon kayo pa rin yung nagbabakbakan. Kayo pa rin yung puro politika ang inaasikaso nyo. Hindi nyo inaasikaso itong mga mamamayan. Medyo na ito, talamak na itong nakawan sa gobyerno. So, ako, ang sinasabi ko na lang dito, hindi naman ako nanghihikayat. Alam nyo kasi, sa isang malalang sitwasyon, kailangan mo ng isang marahas na solusyon. Halimbawa, may cancer ang isang pasyente, kailangan mo ng operahan yan. Ngayon, sino lang ang pwedeng mag-opera dito sa sitwasyon natin na talamakang magnanakaw? Wala nang Ang kumukontra na lang sa pagnanakaw dito, si Presidente Duterte
Anong ginagawa nyo kay Presidente Duterte? Di ba tinitira nyo pa? So ako, kaya lagi ko nababanggit dito yung mga kasundaluhan. Not because gusto ko silang magkudeta o ano. Sinasabi ko sa inyo mga sundalo, kayo na lang yung may kakayahan para iligtas yung bansa natin dito sa mga magnanakaw, kasi hindi naman ordinaryong magnanakaw itong mga ito. Ito yung mga nakapwesto sa gobyerno, nakasamahan nyo. Ngayon, ang sinasabi na professional ang mga sundalo, hindi nakikialam sa nakawan. Hahayaan nyo na lang. Hahayaan nyo na lang na ninanakawan tayo dahil professional kayo. I mean, a soldier is for the protection of the people, to serve and protect. Kung hahayaan nyo lang na ganyan, parang pumapayag din kayo na ninanakawan na lang tayo ng ninanakawan, which is kayo naman yung may kakayahan para magsalita man lang, kahit na ba alam ko bawal, pero wala ano bang mas importante sa atin? Yung matigil yung magnanakaw o yung bawal kayong magsalita? Kung bawal kayong magsalita, ninanakawan tayo, as a human, ano bang dapat yung gawin? Dahil bawal kayong magsalita, pero yung mga bumabawal sa inyo ay nagnanakaw. You have to serve and protect the Filipino people, not the politician. Hindi naman lahat ng bawal isa masama kung yun naman ay ikabubuti. Halimbawa ako, bawal ako mag-drive, nag-drive ako. Bakit ako nag-drive? Kasi gusto kong iligtas yung tao. Kailangan kong isa kayong may sakit na tao at idalhin ko sa ospital. So, kahit na bawal ako mag-drive, ipagdadrive ko kasi buhay na ng tao yung nakataya. Dahil babawal akong mag-drive, papabayaan ko na lang mamatay. Ito ang sinasabi ko dito. Dahil bawal kayong makialam sa politika, na ang mga kababayan nyo ninanakawan na ng mga politiko, hindi pa rin kayo nagsasalita. Kung hindi kayo magsasalita, para na rin kayong ganon, kasi kinukonsinti nyo sino pa ipagtatanggol nyo kapag nagkakagulo na ang mga tao dahil sa gutom? Pagka nagrarally yung mga tao, haharangin nyo kasi sasabihin nyo bawal. Kapag nagsisisigaw yung mga tao, nagugutom kami, bla bla bla, sasabihin nyo bawal, bobombahin nyo ng tubig. Ang mangyayari pa, kung sino yung mga ninakawan, sa inyo pa ngayong haharangin. At itong mga magnanakaw, sa inyong pinoproteksyonan. Anong klaseng sundalo meron tayo?